Magandang hapon mga kapatid. Ang ating po mensahe po ngayon ay tungkol po sa heartfelt religion. Yung pong maraming sakay ng pananampalataya sa panahon natin ngayon. Halimbawa yung mga born again, charismatic, etc. Pag sila'y sumasamba, na sila'y meron nagpapakita ng kanilang damdamin, sila'y masaya, etc. Yun daw po ang heartfelt religion, ganyan. So pag sila'y pumunta sa atin at nakikita ng ating pagsamba, sinasabi niya, wala raw po tayong damdamin sa ating pagsamba. So wala tayong heartfelt religion, yung sabi nila. So ito po gusto natin bigyan pansin. Ano po? Alam ba ibig sabihin ng heartfelt religion? Ito may kaugnayan ba sa ating basta nagpapakita tayo ng damdamin pag tayo sumasamba sa Diyos? So yun po ating bibigyan pansin. Hindi po natin maitatatwa na ang reliyon ng ating Panginoon ay may puso. Ito isang heart religion, makikita natin. Nababasa po natin sa Biblia, lahat ng pagsunod ay nanggagaling sa pusuhan niya. Sinasabi rin ng Diyos ay hindi maaaring masiyahan sa atin maliban ng ating puso ay tama kanya. So may kaugnayan ng ating puso sa ating pananampalataya. Pero tayo po mga Kristiyano, miyembro tayo ng Church of Christ, sinasabi nila hindi raw po tayo naniniwala sa tinatawag na heartfelt religion, ganyan. Wala raw po damdamin ng ating pagsamba. Basta lang tayo nakaupo, nakikinig. Wala raw damdamin, nakaakibat ang ating pagsamba. Pero sa katotohanan, hindi totoo. At itong ating patutunayan sa ating pag-aaral po sa hapong ito. Ang itinuturo ng Biblia tungkol sa ating puso. At ang sinasabi ng tao ay magkaiba. Ang maraming naisip ng mga tao ng ating puso ay ang pinanggagalingan ng ating damdamin. So kung meron tayong heartfelt religion, ito yung relihiyon na may nagpapakita tayo ng damdamin, yung sabi nila. Tayo na, wala, yung sinasabi nila. Pero pasilin po natin, mahalaga ang puso sa ating pananampalataya. Hindi natin maihiwala yung ating puso sa ating pananampalataya. Sa katotohanan, kinakailangan ng ating puso ay magbago kanya. Doon po sa Matthew, chapter 5, verse 8, yun po sa English, ano po? Sa Tagalog, babasahin na sa ating wika, mapalad ang mga taong may malinis sa puso kanya. Kinakailangan ng ating puso ay dalisay. Sabi nga po sa English, blessed are the pure in heart, for they shall see God. And kung dalisay ang ating puso kanya, makikita natin ang Diyos. Sinasabi rin po sa Mateo, chapter 6, verse 20, kung nasaan ang ating kayamanan, nandoon ang iyong puso kanya. Sabi po natin. Sa 2021. Kung di magtipon kayo para sa inyong sarili, na magkayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makapapasok, hindi makapagnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso kanya. So sinasabi sa atin ng Biblia, kung ano ating pinahalagahan, nandun ang ating puso kanya. At dito po, pakibasa na lang po sa 12:33 hanggang 30:34. Yan, pakibasa na lang para mabilis po sa Tagalog. Sa verse 12. Dito sa chapter 12, verse 23 hanggang 35. Huwag gawin ninyong mabuti ang puno at mabuti ang bunga nito. Huwag gawin ninyong masama ang puno at masama ang bunga nito, sapagkat ang puso mo ay nakikilala sa pamagitan ng kanyang bunga. Kayong lahi ng mga hukong, paano kayo makapagsalita ng mabuting
bagay, kayo ay masasama. Sapagkat sa kasaganahan ng puso ay nagkasakita ang bibig. Verse 35. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan. At ang masamang tao ay naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. So, di sinasabi po sa atin ng talata, mula sa kasaganahan ng ating puso, tayo nagsasalita kanya. Kung ang nalalaman ng ating puso ay masama, yun din ang ating sasabihin kanya. Kung tignan niyo ang kahalagahan ng ating puso, ang kalagayan ng ating puso, kung nasaan ang ating puso, ato na yung kayamanan kanya. Sinasabi, kailangan tayo maging talisay ang ating puso para makita natin ang Diyos. So, hindi totoo na walang bahagi ang ating puso sa ating pananampalataya. Ito yung may malaking bahagi sa atin. Mahalaga ang ating puso sa ating pananampalataya. So, hindi totoo na wala tayong puso sa ating pananampalataya. Hindi totoo yun. Kaya lang katanungan, kung kinakailangan ng ating puso ay magbago bago tayo maligtas, ano yung puso na yun na kailangan magbago? Yung bang ating tumitubok-tibok na puso, na yan ang palagi nating iniisip, pag puso, yung tumutibok-tibok na nagdadala ng dugo sa ating buong katawan. Actually, ang ating puso, yung tumitibok-tibok, ano lang po yun parang figurative lang yun. Ang totoo niya, ang ating damdamin, hindi naman nagagalit sa tibok-tibok na yun. Ang gawain lang ng ating puso, yung physical na puso, ay magdala ng dugo at hangin sa ating katawan. Walang kinalaman sa ating damdamin actually. Ang isang bagay ay nalalaman natin sa kanyang ginagawa kanya. Number one, halimbawa, kung mayroong magsasaka, alam natin siya magsasaka kasi nagsasaka siya, di ba? Ang nagtuturo, alam natin siya tagapagturo kasi siya nagtuturo. So kung anong ginagawa, nalalaman natin yung bagay na yun sa kanyang ginagawa kanya. Ganyan din ang ating puso. Ang ating puso, ang gawain ng ating puso, ito po ay maihiwalay natin sa apat na grupo kanya. At mula sa apat na grupo na ito, malalaman natin kung ano sa puso ang dapat magbago. Anong klaseng puso magbago para tayo maligtas. So yun ang ating titignan. Ano yung apat na bahagi na yon ng ating puso? Ang puso ba natin damdamin lang? Yun ang iniisip ng iba. Pag sinasabing puso, damdamin lang yan kanila. Hindi totoo yun. Ang puso sa Biblia, meron siyang intellectual process kanya. Siya nag-iisip. Tingnan ninyo, basahin po natin sa isa mga talata. Ito'y nag-iisip. Yung puso sa Biblia ay nag-iisip kanya. Hindi lang siya puro damdamin. Tingnan niyo sa Matthew chapter 9 verse 4. But Jesus, knowing their thoughts, said, why do you think evil in your hearts? Sabi niya, bakit kayo nag-iisip ng masama sa inyong mga puso kanya? So, tingnan niyo, ang ating puso ay nag-iisip. Sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang ating puso ay may isip at may nilalaman kanya. Basahin po natin. Tingnan po natin sa Tagalog. Hebrews chapter 4 verse 12. Ano po? Akala natin, palaging hindi sinasabi, ang puso, damdamin lang yan kanila. Hindi totoo yun. Basahin natin. Sa Hebrews 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, at mga kasukasuan at mga utak at buto, at may kakayang kumilala sa mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. So dito sinasabi sa atin, may pag-iisip at hangarin ang ating puso. So hindi lang siya damdamin, di ba? Ito yung nag-iisip. Meron siyang iniisip at meron siyang intensyon ng ating puso kanya. So, hindi lang po damdamin ng ating puso. Ito yung nag-iisip kanya. Meron siyang intellectual process. Number 2, siya yung nagmamatuwid. It reasons. Sa mga hayop, they do not reason. Wala silang pag-iisip. Pero ating puso ay may pag-iisip sapagkat
siya'y nagmamatwid. Meron siyang kakayahan na ipaglaban niya ang kanyang pinaniniwalaan. Basahin po natin. Sa Mark chapter 2 verse 8, "But immediately, when Jesus perceived in his spirit that they reasoned thus within themselves." So sila'y nagmamatid sa kanilang mga sarili, nag-usap sila. He said to them, "Why do you reason about these things in your hearts?" Ganyan, bakit kayo nagmamatid sa inyong mga puso? Ganyan. So ating puso sa Biblia ay nakapagmamatwid with reason. Ganyan. Pangatlo, na makikita natin, it understands. Ito yung nakakaunawa. Ngayon, pagka tayo po ay alas na tayo dumaan na sa ganitong proseso, o yung iba ay kasalukuyan dumaan sa ganitong proseso, sinasabi nila, pag puso ka niya, hindi nakakaintindihan. Love is blind, sabi nila. Pero itong puso sa Biblia, hindi ito ngayon. Ito yung nakakaunawa. Your heart can understand, sinasabi sa atin. Sa Matthew 13 verse 15, "For the hearts of these people have grown dull." Kumapal ang puso ng bayan ito, kanya. Ibig ba nga sabihin, yung physical na tumitibok-tibok ay kumapal. Hindi na sinasabi ng Panginoon. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, lest they should understand with their hearts, and turn, so that I should heal them. In other words, ang Panginoon ay nangangaral at nagpapakita sa mga himala para maunawaan ng mga tao ang kanyang ginagawa, ay tinuturo kanya. Pero dahil ang puso ng bayan ito ay kumapal na kanya, hindi sila nakakaunawa at ang mata nila kailang tinakip. Kanya, hindi naman bulag sila eh. Nakikita nila yung ginagawa ng Panginoon, narinig nila tinuturo ng Panginoon, pero ayaw nilang unawain. Dahil sarado kailang kaisipan. Pero sabi dito, lest they should understand with their hearts and turn so that I should heal them. Tayo maliligtas kung ating unawain sa ating mga puso ang sinasabi ng Panginoon. So ang puso ay nakakaunawa kanya. Yan ang sinasabi ng Biblia. Pangapat, siya'y sumasampalataya. So siya'y nakakaunawa at siya'y maaaring sumampalataya. Yung puso. Basahin natin. Sa Romans chapter 10, verse 9, verse 10. "So that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him up from the dead, you will be saved." So tignan nyo, believe in your heart. Tayo maniwala sa ating mga puso. Sa verse 10, "For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation." O sabi dito, with the heart one believes unto righteousness. So ang puso sa Biblia ay sumasampalataya. Yun yung sinasabi ng talatang binasa natin, di ba? Hindi lang po nag-iisip. Hindi lamang nag-iisip ang ating puso. Siya'y mayroong damdamin. The heart is emotional process. Ang puso sa Biblia ay may kakayahang magkaroon ng damdamin ganyan. Dito sa Matthew chapter 22 verse 37, ang ating puso ay marunong magmahal. Basahin natin. Nung tanungin ng mga audio kung ano ang pinakamataas na utos sa kautusan, itong sagot ng Panginoon. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Kanya. Ang sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart. Kanya. So yung puso na sinasabi sa Biblia, meron siyang kakayahang makataba, damdamin. It has a emotional process. So siya'y marunong, may kakayahan kanyang magmahal ang ating puso. Pwede siyang mamuhi. It despises. Okay? Pwede kang mamuhi. Dito po sa Old Testament, ang context mo ng talatang ito, si Saul at si David. Dahil si Saul ay nagkasala,
Siya'y pinalitan ni David. At ang mga pamilya ni Saul, siyempre galit sila kay David dahil pinalitan ni David ang kailang ama. Nung may balik na ang Ark of the Covenant sa Jerusalem, parang namuhi yung isang anak ni Saul. Now as the Ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and whirling before the Lord. Dahil nabalik na yung Ark of the Covenant na nakuha ng mga Philistines, nakuha muli ng mga Hudyo, at dinala doon sa templo, so si David ay nagsasaya. Nakita siya ni Michal, o ni Michal, she despised him in her heart. So siya'y namuhi sa kanyang puso kay David. So ang puso sa Biblia ay maaaring mamuhi. Pwede siyang kayang magmahal, pwede siyang may kakayang siyang mamuhi, pwede siyang maging magalak. It rejoices. Dito sa awit, Psalm, chapter 32, verse 21, for our hearts shall rejoice in Him, because you have trusted in His holy name. Pag tayo po ay sumampalataya sa kanyang banal na pangalan kanya, ang ating puso ay magagalak sa kanya. So dito, damdamin ng kagalakan ay nanggagaling sa ating puso kanya. Ang puso natin ay maaaring magalak. Ito ay maaaring malungkot. It suffers anguish. Pag sinabi natin anguish, ito ay kalungkutan. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 4, for out of much affliction and anguish of heart, I wrote to you. Ang context po nito, yung unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ito'y sulat na punong-puno ng rebuke. Tinutubig sila ni Pablo sa kanilang mga pagkakamali. Nang isulat ito ni Pablo, hindi niya isulit-sinulat ito na siya nagagala. Dahil hindi alam po natin by experience na para iwasto natin isang kapatid na nalalaman natin nagkakasala, hindi madaling gawin. Sabi ni Pablo, for out of much affliction and anguish of heart, I wrote to you with many tears, not that you should be grieved, but that you might know the love which I have so abundantly for you. Sinasabi ni Pablo, hindi ko gusto na kayo malungkot, kanya, doon sa aking unang sulat. Kundi para malaman yung aking pagmamahal sa inyo. Kanya. Kaya ito yung sinulat niya na maraming kalungkutan at paghihirap ng kanyang puso. Kanya. So ating puso ay maaaring malungkot, sabi niya. It suffers anguish, yung ating puso. At maaari siyang mawala. Pwede mawala ang ating damdamin sa Diyos o sa sino man kanya. Dito po, nung nagkasala si David kay Bathsheba, o alam po natin yung kasaysayan na yun, si Bathsheba ay asawa ni Uriah, na isang sundalo ni David. At nagkaroon ng digmaan. Nararapat sana, si David ay nasa unahan ng digmaan. Pero siya nasa kanyang palasyo. At habang nakikita niya naliligo siya Bathsheba at nakitang siya maganda, kinuha niya. At sinipigan niya si Bathsheba at nagdalang tao. At eventually, pinatay niya si Uriah. At sa sumpa ng Diyos sa kanya, magkakaroon ng kaguluhan sa iyong tahanan. Hindi mawawala ang kaguluhan sa iyong pamilya, sabi ng Diyos kay David. Ito po, sitwasyon na ito ang isa. Halimbawa, si Absalom, meron siyang kapatid na babae. Tandaan natin, si David, maraming asawa yan. So yung mga magkakapatid, hindi sila pare-pareho ng ina. So yung isang kapatid na babae ni Absalom, yung isang kapatid nila na lalaki, sabi ibang nanay niyo, na-inlove siya doon sa kapatid ni Absalom. At nagalit si Absalom. Nakita natin. At gusto niya pabaksakin si Haring David na kanyang ama. So, kung babasahin natin ang talatang ito, kinuha niya ang influence ng mga tao papunta sa kanya.
at mapapalayo kay Haring David. So yung pinakauling statement, Absalom stole the hearts of the men of Israel. Yung damdamin ng mga taga-Israel kay Haring David ay nalipat ka na kay Absalom. So maaaring mawala ang ating puso kanya. Maaaring mawala ang ating damdamin. Hindi lamang ang puso ay may pag-iisip. Hindi lamang ang puso ay mayroong damdamin. Ang puso ay may kalooban. Ito yung tinatawag nating volitional process. Ibig sabihin, meron siyang kakayahan na magkaroon ng kanyang kalooban. O will. Yung sinabi nating will, yun ang yung kalooban. Ganyan. Meron siyang kakayahang magkaroon ng layunin. It purposes. Doon sa Acts chapter 11, verse 23, when he came and had seen the grace of God, he was glad and encouraged them all that with purpose of heart, they should continue with the Lord. Magpatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon, ito magiging layunin ng kailang puso kanya. Yun ang kailang kalooban, na sila'y magpatuloy sa Panginoon. Sa ating pagbibigay, mamaya, gagawin po natin yan, binabasa natin palagi itong 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Paano tayo magbibigay? Tayo ba nagbibigay na biglaan? Yun lang, kung anong naisip mo ngayon, ang ibibigay mo. Hindi. Bago magbibigay, pinag-isipan mo na yung mabuti. Dito po sa ating wika, para lalo po natin magbigyan ng kaliwanagan. Dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, palagi natin binabasa ito. Mamaya, makapangaling basahin niyo. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso kanya. So, ang puso natin ay may pagpapasya. May kakaya magpasya kanya. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat inibig ng Diyos na nagbibigay na masaya. So, yung ating ibinibigay, pinagpasyahan mo yun. Ng iyong puso. Pinag-isipan mo. O yan nararapat nating ibigay sa Panginoon. So, hindi lang basta ka nagbibigay. Alam natin sa ibang bahagi ng Bagong Tipan, nagbibigay tayo ayon sa biyaya na tinatanggap natin sa Panginoon. So mula sa biyaya tinatanggap natin sa Panginoon, pinag-iisipan natin kung ano ang ating ibibigay sa Panginoon. So ating puso ay maaaring magpasya. Meron siyang magkaroon ng layunin. It purposes ang ating puso. Siya po ay, it determines. So, meron kakayahan, makita natin. Sa 1 Corinthians chapter 7, verse 37. Dito pong talatang ito, din po ang ating kasalukuyang pamahalaan at sa mga marami bansa. Sinasabi nila, pag dumating na sa takdang edad ang iyong anak, wala ka ng karapatan. Malaya na siya kung sinong pipiliin niya maging asawa. Hindi siya Bagong Tipan. Kung titingnan po natin ito sa 7:27, ang konteksto po ng kabanatang ito, merong stress sa panahon na yan. Kung ano yung stress na yon, hindi natin alam. Pero dahil po sa stress na yon, mas mabuti na huwag ka mag-asawa niya. Dito po sa verse 1 ng chapter 7, ngayon tungkol sa mga bagay na sinulat ninyo, mabuti para sa isang lalaki na huwag humipo ng babae. In other words, huwag ka mag-asawa niya. Pero basahin po natin itong talatang ito. Magsimula natin sa verse 36. Ngunit kung ang sino man ay nag-iisip na hindi siya kumikilos ng nararapat sa kanyang nobya na sumapit na sa kanyang wastong gulang, ay hayaang mangyari ang gusto niya, hayaan silang magpakasal, hindi ito kasalanan. Subalit sino man nananatiling matibay sa kanyang puso, na hindi naman nangangailangan kundi nagpipigil siya niya ang kanyang sarili pagnanais, at ipinasya ng kanyang puso na panatili siya bilang kanyang nobya, ay mabuti kanyang ginagawa. Iba po yung sali dito sa English. Ito yung patungkol sa magulang na may anak na dalaga. Kung binarapat mo na ibigay mo na yung dalaga pag sa magkasawa, mabuti ang kanya. Pero kung hindi naman kanya, okay pa rin. So saan nanggagaling yun? Nevertheless, he will stand steadfast in his heart. Having no necessity, but has power over his own will,
And I so determined in his heart that he will keep his virgin, does well. Kanya. Yung sa Tagalog, itong dalaga, yung ama niya. Yung ama na may mga anak pa siyang dalaga kanya. So, sino nagpapasya doon? Yung puso niya kanya. Siya nagpapasya. Meron siyang kalooban na galing sa kanyang puso. At ang ating puso ay mayroong proseso ng isang conscience. Ang conscience, mga kapatid, ito yung nagsasabi sa atin kung tayo gawa ng mabuti o masama. At ang ating conscience depende sa ating nalalaman, tinuro sa atin o sa ating karanasan o sa ating lipunan. Ngayon, kung tayo po ay Kristiyano, ang ating conscience ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Nalalaman natin kung ano mabuti at masama dahil sa salita ng Diyos. Hindi galing sa ating sarili, kanya. So, ang ating puso ay mayroong proseso ng isang conscience. Pwede niyang sabihin sa atin kung tayo nagkakasala o hindi. Hindi mo pag nagkasala tayo at alam mong ginawa mo masama, meron kang nararamdaman, di ba? Yun ang sinasabing, nagigilty ako nga mo. Sino nagsabi na? Ang yung conscience. Pag hindi ka na magawa ng masama, ano sino nagsasabi sa'yo, wala kang problema? Yung conscience, yan. Yung ating conscience, yan. Pwede siya masaktan. Ba't nasasaktan ang ating puso pag gawa tayo ng masama? Dito po sa Acts chapter 2 verse 37. Nang sabihin ni Apostle Peter, sabi ni Apostle Peter, pakatalasasin nga ng buong kami Israel na ginawa ng Diyos, si Jesus, na niyo ipinako sa krus ni Kristo at Panginoon, ganyan, nasaktan ng kailang puso. Bakit nasaktan? Dahil nagkasala sila. Saan nila nandaman nyo? Sa kailang puso, ganyan. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Ito yung sa King James. Ito sali po ng King James. They were pricked in their heart. Pag sinabi natin prick, para kang tinusok. Yung para kang tinusok, masasaktan ka. Para kang tinusok kanya. So ating puso ay maaaring masaktan. Kung tayo nagkasala at gawa ng mga bagay na hindi naranapan. Ganon din po sa pamasahe dito. Dito po sa Acts 5 verse 33. Parang ganon din. When they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. Kaya lang, ito yung kalaban ng mga apostol. Dahil pinilit ng mga apostle na susundin nilang Diyos kaysa sa mga tao, na ipagpapatuloy nilang ipangaral sa Kristo na buhay na maguli. Kaya nasaktan na kailang mga puso at gusto nilang patayin niya, yung mga apostles. So ito yung bahagi ng ating puso na nagsasabi sa atin na kung tayo mali. It condemns. Sa 1 John chapter 3 verse 20 hanggang verse 21, For if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things. Beloved, if our heart doesn't condemn us, we have confidence toward God. Kung sinusumpa tayo ng ating puso kanya, tandaan mo, may Diyos na higit sa ating puso kanya. At alam niya lahat ng mga bagay. Alam niya, nagkasala ka kanya. Pero kung hindi ka sinusumpa ng puso mo kanya, meron tayong tiwala sa Diyos na gumagawa tayo ng mabuti. So ito'y proseso ng isang conscience. Kung tayo po ay sinusumpa ng ating puso, alam mo, nagkasala ka kanya. So, pag sinasabi nating heartfelt religion, kailangan natin isipin yung apat na bagay na ito na ginagawa ng ating puso ngayon. Number 1, it is an intellectual process. Ang ating puso ay may kakayahang mag-isip. It is an emotional process. Ang ating puso ay may damdamin. It is a volitional process. Ang ating puso ay may kalooban. It is the process of a conscience. Ang ating puso ay nagsasabi sa atin kung tayo gawa ng mabuti o hindi. Yun ang ating puso. Ito ang puso na sinasabi sa Biblia. Hindi tumitibok-tibok. Hindi lang yung damdamin. Kundi ng apat na yan. Kanya. Yun ang sinasabi ng Biblia
tungkol sa puso natin ganyan. Na dapat manggaling ang ating pananampalataya. Iyon ang pinanggagalingan na sinasabing heartfelt religion ganyan. Nalalaman mo ang iyong iniisip at pinaniniwala na tama. Nakikita mo ang pagmamahal ng Diyos sa atin ganyan. At nakikita natin ang kalooban ng Diyos. At nalalaman natin ang kung ano mabuti at masama ay sa kalooban ng Diyos. So, anong pwede mangyari sa ating puso? Sabi nga natin kanina, pwede siya mawala. Yung kay Absalom, binasa natin kanina. Ninakaw niya ang mga puso ng mga lalaki sa Israel. Ganyan. Pwede siya tumigas. Alam niyo yung pusong matigas, hindi siya nag-iisip. Ayaw niya mag-isip. Kung meron ko sasabihin, hindi pakikinggan. Alangan sa damdamin. Siya rin pa itong puso nga nila eh. Sa Exodus chapter 7 verse 13, nagkaroon po ng plagues. Nagbigay ng plagues ang Diyos kay Pero mula chapter 7 hanggang chapter 11. Na ang layunin ng Diyos ay mabuksan ang kanyang puso at palayain niya ang bansang Israel mula sa pagkalipin sa ito. Pero ang problema, sa puso ng Paraon, imbes na ito ay mabuksan, ito ay tumigas. At hindi niya ginawa at di siya nakinig sa sinasabi ng Panginoon. And Pharaoh's heart grew hard, and he did not heed them as the Lord had said. Habang sinasabi ang Panginoon, palayain mo kanya ang aking bayan, at pag tumanggi ang Paraon, nagbibigay siya ng plague. Yung plague, ang purpose to, para babuksan ang kanyang puso. Opposite na nangyari. Tumigas ang puso. Ang ating puso ay maaaring tumigas, mga kapatid. Ang ating puso ay nananatili sa mga bagay na ating pinahalagahan. Halimbawa, sa Matthew 6 verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. Kaya sa pagmamahal, hindi pwede magmahal ng dalawa. Kapuputan mo isa, mamahalin mo isa. Hindi mo sila pwedeng mahalin, ganyan. Sa paglilingkod sa Diyos, ganoon din. You cannot serve God and mammon. Sa ibang sali, wealth, ganyan. You cannot serve God and riches or wealth, ganyan. Kung saan lang yung puso, kung siya'y nasa Diyos, yan ang yung paglilingkuran, ganyan. Kung ang puso mo ay nasa kayaman, yan ang yung paglilingkuran, ganyan. So, may kaakibat kung tanong pinahalagaan natin, ando doon ang ating puso. Noong kalagayan ng ating puso? Nung tayo po'y bata pa, at wala pa tayong kaisipan, ang ating puso ay dalisay. It is pure. Wala siyang kasalanan. Wala siyang karamihan. Hindi totoo yung kaisipan na minamana ang kasalanan. So pag kayo sinila, meron ka ng kasalanan. Hindi totoo yun. Ang ating puso, sa kabataan po natin, bago tayo nagkaroon ng sapat na kaisipan, ito'y dalisay. Ito'y malinis. Ito'y walang kasalanan. Ito'y walang kasamaan. Yun sa Matthew chapter 18 verse 2, then Jesus called a little child to him, set him in the midst of them, and said, assuredly I say to you, unless you are converted, o ikay magbago, and become as little children, you will by no means enter the kingdom of God. Alam po niyo ang implication ng salita ng children. Ang mga children, madali mo sila ma-influensyahan dahil wala silang kaisipan. Kaya, hindi sila maaaring magkasala, wala pa silang kaisipan. Sa Matthew 19 verse 14, ganun daw ang nasa kaharian ng langit, katulad ng malilit na bata niya. But Jesus said, let the little children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven. Huwag yung siyang pagbawa, lumapit sa akin kaya. Katulad sila ng nasa kaharian ng langit kanya. So, nung tayo mga bata pa, tayo ang ating puso'y malinis, dalisay yan. Ala sila alang bahid ng kasamaan, kasalanan, etc. Pero ito'y nagbabago pag tayo nagkasala. When sin enters,
nagbabago ang ating puso. Pag nagkasala ka, actually, alam mo ang ginagawa mo. Pero hindi mo lubusang naunawaan ang ginagawa mo. Hindi mo iniisip yung consequence ng ginagawa mo pag kayo nagkasala. Ganoon ang nature ng kasalanan. Pag nagkasala tayo, ang ating kaisipan is poison. Alaka sa alaka, nawawala ang kakayahan ng mag-isip pag nagkakasala ka. Halimbawa, ikay dalaga at ikaw ay nagmahal sa isang may asawa. Hindi ka nag-iisip. Bakit? Alam mo, may asawa yun. Wala kang kinabukasan to. Pero gagawin mo pa rin. So, hindi umihiraw ang iyong kaya mag-isip. Ang ating emosyon, the emotions are corrupted. Hindi tama ang itong dami. Bakit kayo nagkakasala? The will is paralyzed. Yung kalooban mo, nasisira din. Bakit kayo nagkakasala? Kaya kinakailangan baguhin ang ating puso pag tayo nagkasala. Kung walang ganong klaseng pagbabago, wala rin kaligtasan. Pag nagsimula tayo magkasala, kailangan baguhin natin ang ating puso para tayo maligtas. Kung mananatili tayo sa ganong kalagayan, totoo pa rin yung tatlo na yan. Ang ating puso, ang ating kaisipan ay di umiiral. Mali ang ating damdamin, ang ating kalooban ay paralyzed. Pag nananatili tayo sa ganong klaseng pagkakasala, pag tayo nagkasala. So, kailangan baguhin. Sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pag nagkasala tayo, we do not have a pure heart. Ikay may guilty conscience. Sa John 3:7, pag tayo po ay, when we are born again, sabi rito, do not marvel that I said to you, must be born again. Pag tayo pinanganak na muli, kayo nagbago. Kasi lahat ng pinapanganak ay mga bago. Wala tayong pinakita ng pinanganak na matanda na kaagad. O muli siyang ipinanganak, walang gano'n. Lahat ng pinapanganak, puro bago yan. So pag tayo pinanganak na muli, ibig sabihin, tayo binago ng Diyos. So maliban na tayo binago ng Diyos sa tayo sumunod sa kanyang ebanghelyo, ay hindi tayo maliligtas. So ang ating puso kailangan baguhin ngayon. So, tignan po natin. Paano binabago ang ating puso? Ang ating kaisipan ay nagbabago sa pamagitan ng testimony or evidence. Sabihin, bago pa niwala isang bagay, kailangan may katibayan muna na yun totoo. Paano tayo naniniwala na kailangan lang tayo sumampalataya sa Diyos? Dahil may katunayan na yun ay totoo. Alam po niyo ito salita ng Diyos. Bakit natin pinaniniwalaan ito? Ito'y galing sa Diyos. Bakit? Pinatunayan niya na ito'y salita niya. Doon po sa John chapter 20, verse 30 and verse 31, paano ginawa ng Diyos na palitan niya ang ating kaisipan? Napakahirap ng trabaho ng pangangaral ng Ebanghelyo. Bakit? Pinapalitan mo ang kaisipan ng tao. Paano mo nagagawa yun? Sa pamamagitan ng evidence. Pinatutunayan mo na ito'y totoo. Sa John chapter 20, verse 30 and verse 31, and truly Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book. Maraming ginawang himala ang Panginoon. Ang sabi ni John, hindi nakasulat. Kung lulundag tayo sa susunod na kabanata, sa chapter 21 ng John, sabi niya, kung susulat isa-isa ang mga tanda ginawa ng Panginoon, hindi magkakasang lahat ng aklat sa bunduhan niya. Kaya pinili lang kung anong isusulat. And truly Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Bakit natin paniniwalaan yun? Dahil gawa ng tanda ang Panginoon na hindi magagawa ng sinuman. Nagpapatunay ng mga bagay na itinuro ng Panginoon ay salita ng Diyos. So nababago ang bahagi ng ating puso na nag-iisip sa pamagitan ng testimony o ng katunayan. Paano nababago ang ating damdamin? Paano tayo nagsisimulang
paano tayo nagsisimulang mahalin natin ang Diyos? At tayo sumulod sa Kanyang kalooban. Dahil pinakita ng Panginoon ang Kanyang pagmamahal sa atin. Hindi tayo nauna siya ang nauna. Pinakita niya ang pagmamahal niya sa atin. Dito po, minsan nakalimutan na natin itong mga bagay na ito sa unahan. Hindi tayo nagkasama, tumagal yung panahon, nakalimutan mo na yung kung paano mo napabagyan ng asawa mo. Pero definitely, bago natin makuha ang damdamin na naging asawa natin, pag nililigaw tayo sa isang batang babae, hindi tayo nakikipagtalastasan sa kanya ng karunungan. Hindi ka papusin ng babae pag ano. Ipinakikita mo ang damdamin mo sa kanya, di ba? At gumagawa ng mga bagay para ipakita mo ang damdamin mo sa kanya. Doon niya makikita kung meron din siyang pagmamahal sa iyo. O siya'y mag-respond ng ganun din sa iyo. Ganun din ang Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos, ganun din. Paano pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya? Meron siyang ginawa. Para ang ating puso ay matuto rin magmahal sa Diyos. Merong ginawa ang Diyos. Basahin po natin. Dito na pa. Hindi tayo magbasa. Sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us. Ipinakita niya kanya. In that, while we are still sinners, Christ died for us. Yung mga susunod na talata, sinasabi, tayo mga kaaway ng Diyos. Nung kaaway tayo ng Diyos, namatay si Kristo para sa atin. Yun ay pinakadakilang pagmamahal na mayroon. Dahil yung pagmamahal sa mga taong kaaway mo. Pag tayo makasalanan, kaaway natin ng Diyos. Pero bagamat tayo kaaway ng Diyos, ipinakita niya pagmamalasakit na sa atin, ibinigay niya ang ating pangitamatay para sa atin. Sa John chapter 3 verse 16. Sa mga tuwid ng Biblia, hindi lang yan katunayan. Ang Biblia ay nagpapakita rin sa atin ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Para baguhin ng Diyos ang ating puso at magkaroon din tayo ng damdamin sa Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Isipin po natin ang ganito. May utang tayo sa Diyos. Nagkasala ka eh. Pero ang nagbayad sa ating utang ay ang Diyos. Sa pamagitan ng kanyang anak. So tayo makita ng gano'n. Pagka nakakita ka ng gano'n sa isang tao, mauubos ang kayamanan niya. Pero hindi ang Diyos. Makita natin. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, sapagkat siyang lumalang ng lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay sa Kanya. Pero iniwan niya ang kalalatian ng langit, sabi sa atin, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Right? Hindi kayamanan sa lupa, hindi kayamanan sa langit. Na tayo magkaroon ng kaligtasan. Sa 1 John chapter 4 verse 9, in this the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world that He might have life through Him, and that we might live through Him. So yun ang demonstration, pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So ito yung pagpapabago sa ating puso, sa ating damdamin, sa Diyos. Ang ating kalooban ay pinapalitan sa pamagitan ng pagpapakita ng ating layunin. Number 1, ang ating mga magulang. Sa larangan po ng magulang at anak, may pagkakataon na yung anak at ang magulang hindi nagkakasundo yan. Minsan maraming kalimitan ng mga anak ay nagre-reklamo. Pinapagalitan ng palaging ano. Pero paano ang ginagawa ng magulang para tayo sa mga? Pag pinalo ka ng nanay mo, sasabihin niya sa'yo, alam mo bakit kita pinalo ka niya? Kasi nagkamali ka eh. Gusto kong hindi ka lumaki na masamang tao ka niya. Pinakikita niya ang motibo niya sa'yo. Kaya kayo susunod kanya, di ba? So yung mga magulang, nilalagay nila ang motibo nila sa ilang mga anak para sumunod sa kailang mga anak. Ganon din ang Diyos. Akala ng mga tao, pag nararanasan nila ang kabutihan ng Diyos, sila yung paborito ng Diyos. Hindi totoo yun.
Ang lahat ng biyaya na tinatanggap ng mga tao, kay Kristiyano sila o hindi, ay dapat magbigay sa kanila ng motibo na magbago niya. Dito sa Romans chapter 2 verse 4. Baliktad yung inisip ng iba eh. Paborito ko ng Diyos, kanya. Kahit babayero ko kanya, mayaman ako kanya. Hindi totoo yun. Sa Romans chapter 2 verse 4, basahin po natin. Ito ang ating mababasa. Actually, nakasulat na yan. Sabi nito, or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Yan. Na yung kabutihan na pinakikita sa iyo ng Diyos ay dapat magkaroon ka ng pagnanasa, magsisi, sabi niya. So ating kalooban, pinagbabago ng Diyos. Ito siya pamagitan, doble-doble ito eh. Kailangan tayo magsisi. Basahin po natin isa, sabi rito. Acts chapter 17 verse 30. Bisa nagtatanong tayo, bakit noong unang panahon, pinayagan ng Diyos ang magkasama ng maraming mga tao? Old Testament. But now, commands all men everywhere to repent. Bakit? Because He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness by the man whom He has ordained. He has given assurance of this to all by raising Him from the dead. Darating ang araw ng ating Panginoon na ihahatulan ng buong sanglibutan. Kaya kailangan tayo magsisi kayo. Kailangan natin baguhin ang ating kalooban. Ito. Paano pinagbabago ang ating conscience? Ang ating konsensya ay nagbabago pag gagawin natin ang tama. Kasi pag patuloy tayo sa paggawa ng masama, mananatiling ganun ang ating conscience. So ang ating puso, ang kakayahan na malaman kung anong maputi at masama, ay sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Pag tayo nagkasala sa ating kapwa, at alam po natin yun, di ba? Alam natin kung nagkasala tayo sa ating kapwa. At alam natin kung anong damdamin ng Diyos sa bagay na ito. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan ng iyong kaisipan hanggat hindi mo gawin kung anong dapat mong gawin para maayos mo. Magsisi ka sa pinagkasalahan mo. Mananatiling bigat sa ino hanggang sa araw na yung kamatayan. So, makita natin paano natin mawawala sa ating konsensya ang ating kasamaan. Binigyan tayo ng paraan ng Diyos. Ang makasalanan, kailangan siyang sumumpalataya at unawain kung anong ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Sa Mark 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya, parang saan? Sa 1 Peter chapter 3 verse 21, sinasabi ng maraming relihiyon na ang bautismo din nagliligtas. Hindi ko alam kung maroon sila magbasa. Dito sa 1 Peter chapter 3 verse 21, corresponding to that, yung nangyari sa panahon ni Noah, na pinatid ng Diyos sa lahat ng mga makasalanan, para si Noah ay manatiling matuwid. Corresponding to that, baptism now saves you. Not the removal of dirt from the flesh, dahil yun ang tubig ang ginagamit natin para matanggal ang dumi ng katawan. Hindi yung kanya. But an appeal to God for a good conscience to the resurrection of Jesus Christ. Pag sinabi natin good conscience, hindi guilty conscience. Nataglay niya yung kasalanan. Pag good conscience, ito yung malinis na budhi kanya. Pinalilis natin sa Diyos ang ating maraming budhi pag tayo nabautismohan. Sa Acts chapter 2 verse 37, now when they heard this, na sinabi ni Peter na si Kristo o si Jesus na pinako niya sa krus, ang ganawang Kristo at Diyos, Panginoon ng Diyos. Now when they heard it, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ano dapat namin gawin? Para matanggal ang bigat ng kasalanan sa iyong mga konsyensya. Yung sinasabi nila eh. Verse 38, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Hindi yan ba sinasabi ni Pedro? Hindi sinasabi niya, di ba?
Pag pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, ano, magkakaroon tayo ng mabuting budi sa harapan ng Diyos. Tuloy po natin. Sa 1 Peter chapter 4, verse 17, kailangan natin malaman na kaya kailangan natin baguhin ang ating konsensya dahil magsisimula ang kahatulan sa ating. For the time has come for judgment to begin at the house of God. Tayo. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Kung tayo nga na sumunod na Kanya, isa mahirapan pa tayo. Lalo na Kanya hindi sumunod sa Ebanghelyo ng Diyos. Ano ang naghihintay sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 6 hanggang verse 8? Basahin na lang po natin ang verse 8. Inflaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Pag hindi natin kinilala ang Diyos, hindi tayo sumunod sa Kanyang Ebanghelyo, ito ang pupunta sa iyo, inflaming fire, taking vengeance. Gaganti ang Diyos sa atin. At tayo pupunta sa walang apoy sa impyerno. So, bilang panghuli, kailangan natin baguhin ang ating puso ngayon. Kailangan natin palitan ang nilalaman ng ating pag-iisip. Kailangan natin palitan ang ating damdamin sa Diyos, sa ating kapwa. Kailangan nating baguhin ang ating kalooban at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. At kailangan natin baguhin ang ating conscience. Huwag natin patigasin ang ating puso. Ang mga tao ngayon, pag nangangaral tayo ng Ebanghelyo, hindi sila nakikinig. Ayaw nila pakinggan. Pinapatigas sila kailang puso. Pinagtatawalaan tayo. Eh, hindi nila alam later, babalik sa kanila yun. Pagtapakinggan natin ang salita ng Diyos, huwag natin patigasin ang ating puso. Sa Hebrews 4:7, again, it designates a certain day, saying David, today, after such a long time, as it has been said, today, if you will hear His voice, do not harden your heart. Kung hindi ka Kristiyano, huwag mong patigasin ang puso mo at sumunod ka sa Ebanghelyo. Kung ikay Kristiyano na mayroon pa rin pagkakasala, kailangan nating alisin kanya yung ating pagkakasala. Huwag natin patigasin ang ating puso. So ito po ang ating mensahe po sa ang puso natin, hindi lang yung damdamin. Yan ang ating kaisipan, yung ating damdamin, yung ating kalooban, yung ating konsensya kanya. Yan ang puso na dapat natin baguhin na sinasabi sa Diyos.